Dalawa ang anak ni David. Puro maliliit pa lang, kaya naman todo ang kanyang pagsisikap para lang pakainin at may bigay ang iba pang mga pangangailangan ng mga ito. Mabuti na lang, nandyan ang misis na si Amelia, na siyang nagbabantay sa mga anak kapag wala siya sa kubo. Ang munting tirahan nila ay matatagpuan sa maliit na pamayanan. Kaya naman ang kadalasan na hanap buhay ng mga tao roon, kabilang na si David, ay ang pangmimingwit ng mga isda sa ilog. Sapat naman ang kinikita niya sa pangingisda. Kaya nga lang, sa tuwing ninamalas na nagkakasakit ang isa sa kanilang mga anak, wala silang makaing mag-asawa. Sapagkat napupunta lamang sa mga pambili ng gamot at konting pagkain para sa kanilang mga anak ang pera. Gaya na lamang ng gabing iyon. Habang naglalaga ng kamote si David, ay kinausap siya ni Amelia. Itong mahirap pa eh. Kapag nagkakasakit yung isa sa mga anak natin, yung dapat na medyo masarap-sarap na pagkain na ipanglalaman natin sa ating sikmura, ay napupunta lang sa gamot. Kaya ito, kamote na lang muna ang pagkain natin. At mabuti na lang ay nabilhan mo sila ng buns, kaya may makakain pa sila kahit papaano. Napabintong hininga naman si David. Ayaw mo ba nun, ma? Hindi naman pala malala ang karamdaman ni Mika. Lagnat lang naman pala. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas manghuhuli pa ako ng mas marami. Para naman yung nasa hapag natin ay masarap na. Pero ngayon ay magtiis muna tayo at mahigpit ang pantalon. Mabuti pa nga may nakakain pa tayo eh. Yung iba nga ay walang makain. Pagkasabi niyang yun ay natahimik na lamang ito at tumapit sa bintana para titigan ng bundok sa malayo. Ganito palagi ang ginagawa ni Amelia kapag problemado sa buhay. Alam naman ni David na yung pangasawa niya ay may kayang pamilya. Kung tutuusin nga ay ayaw sa kanya ng mga magulang nito. Subalit mas pinili ni Amelia ang kanyang puso, kaya naman kinasuklaman na sila pareho. Kaya't kahit mangutang si Amelia sa mga magulang ay tinatabla siya ng mga ito. Pagbibigyan naman siya ngunit may kondisyon. Kailangan raw munang makipaghiwalay ng babae sa kanya bago ito tulungan. At hindi nalingid kay David na hindi gaanong sanay sa hirap ang napangasawa niya. Kaya nga panay ang reklamo nito kapag ganoon palagi ang kanilang kinakain. Pero tiwala naman siya na hindi siya nito iiwanan. Pagkatapos niya makapaglaga ng kamote, kumuha na siya ng ilang piraso at hinayaan niya na lang na nakatiwangwang ang kaldero. Umaasa siya na kakain rin mamaya ang asawa. Samantalang yung panganay nilang anak na si Catherine, kumuha na rin ng kamote upang lantakin. Tila hindi ito nabusog sa buns na kinain kanina. At sa edad nitong 8 taon, hindi pa ito nakakatuntong ng kinder o kahit man lang ng grade 1 dahil sa hirap ng kanilang buhay. Medyo malayo kasi sila sa kabiasnan, sapagkat sa kabayanan pa matatagpuan ang paaralan. Matapos kumain, nagtungo na sa kanilang pinakakwarto si David. Subalit palihim niyang pinagmamasdan ng asawa habang nakasilip sa siwang ng kortina. Dinadalangin niya na sana ay kumain na ito. Maya-maya pa, napangiti na lang siya ng masilayan na kumuha na ito ng pagkain. Masaya siya ng sandaling iyon dahil sa wakas ay kumakain na ito. Kailangan talaga nitong kumain dahil nagagatas pa ang bunso nilang anak na si Mika. Kailangan pa naman ng sustansya ng ina para tuluyan na itong gumaling sa lagnat na pinagdadaanan. Nahiga na si David sa banig at di na pinaalalahanan pa si Amelia na uminom ng maraming tubig dahil alam niyang gagawin naman ito iyon. Kalaunan, matapos rin kumain ni Amelia, nagtungo na ito sa crib ni Mika para padidayin ng bata. Samantalang si David ay diretsong natulog na para may lakas siya sa susunod na araw. Kinabukasan, muli nga siyang nangisda. Agad siyang nagtungo sa ilog para naman mamingwit ng mga tilapia. Labis siyang nagpapasalamat sa kalikasan, lalo na sa Panginoon, sapagkat kung wala ito, hindi niya alam kung saan sila pupulutin. Sumapit ang tanghali, napuno na niya ang balde. Kaya naman nagtungo na siya sa talipapa upang ipagbili ito sa kanyang suki. Kumita siya ng malaki-laki ng araw na yun dahil malaki at marami rin ang huli niya. At dahil dito ay pinagbili niya ito ng 4 na kilong bigas at 1 kilong baboy na magiging ulam nila. Habang naglalakad na siya pauwi sa kanila, natanaw niya sa labas ng bahay si Amelia. Nakangiti ito habang karga-karga si Mika. Samantalang si Catherine naman ay nakikipaglaro sa mga kaedaran nito na kanilang kapitbahay. "O ma, nakangiti ka ata. Anong balita?" Masayang tanong ni David nang makalapit na siya sa asawa. "Good news pa. Nasalig na si Mika. Wala na siyang lagnat. Hipuin mo sa leeg dali. Wala na, di ba?" Dahil sa nalaman niya rito, inilipag niya muna ang mga pinamili sa silya. At pagkatapos ay hinawakan niya nga sa leeg ang bata. Tila natanggal ang lahat ng pagod niya nang maramdaman na wala nang lagnat ang bunsong anak. Tuwang-tuwa siya habang nagsasabi, "Oo nga no, wala na siyang lagnat dahil napakagaling mag-alaga ng nanay.
Grabe kasi, alam mo ba, habang nangingisda ako kanina, hindi nawawala sa isipan ko ang pag-aalala kay Bunso. Aba, ganun ba pa? Pero mukhang marami kang pinabili ah. Ano ba yung mga yan? Tanong nito sa kanya habang nakatingin sa mga supot. Ah, yan ba? 4 na kilong bigas saka 1 kilong baboy na magiging ulam pa rin natin hanggang mamayang gabi. Tugon niya rito. Kaya naman ang malaman nito na masarap ang ulam nila sa araw na yon, umaliwalas at sumigla ang anyo nito. Sige pa, ako ang magluluto. Mukhang taob yung kaldero natin mamaya nito ah. Tumatawang payag ng babae, kaya naman hinalikan niya na lamang ang asawa. Pagkatapos nun, pinapasok na nila si Catherine dahil may init na sa labasan. Maya-maya pa, habang nagluluto ng tanghalian si Amelia, nilapitan nito ni David at masuyong niyakap. Opa, nagulat ako ron ah. Bakit ka biglang napayakap? Natatawang tanong nito. Masaya lang ako, ma. Dahil sa kabila ng pagiging mahirap natin ay hindi mo ako iniwanan. Tandang-tanda ko pa kasi yung kwento mo noon sa akin na minsan humingi ka ng tulong sa mama at papa mo. Tutulungan ka raw nila at ibibigay pa ang mga luho sa oras na iwanan mo ko. Dito ko napatunayan na tunay nga ang unconditional love. Ipinaparamdam mo kasi sa akin yun, me. Seryosong tugon niya rito. Natigilan naman ito dahil sa kanyang sinabi. At kalaunan ay binitawan muna nito ang sandok saka umarap sa kanya. Hindi kita iiwanan pa. Tumutupad lang ako sa sumpaan natin sa Panginoon. O at inaamin ko na gusto kong magkaroon ng mga material na bagay. Huwag nang magpaka-ipokrito dahil lahat naman ng tao ay hinahangad yun. Pero para sa akin, mas importante ka pa. Asawa kita at ama ng mga anak ko. Ayokong lumaki sila na broken family. Taimtim na tugon nito sa kanya. Naantig naman ang puso niya, kaya't agad niya itong niyakap habang hinahagod-hagod ang likod. Alam mo, ma, ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na nagkaroon ako ng asawa na gaya mo. Ipinadala ka niya sa akin dahil alam niyang ikaw lang ang taong makakaintindi sa pagiging mahirap ko. Maluha-luha niyang sambit rito. Nasilayan niya namang nangingilid na rin ang mga luha ni Amelia habang nakatitig ito sa kanya. At marahil sa takot na mauwi yon sa iyakan, tumawa ang babae habang nagsasabi, Tama na ang dramahan na to. Ipagpapatuloy ko ng pagluluto pa at baka masunog na. Minsan na nga lang tayong makakain ng masarap, masusunog pa. Natawa din si David. Nagtataka nga ako eh. Ngayon lang ako nagkaroon ng marami-raming huli. Siguro naawa sa atin ng Panginoon dahil madalas kamote lang ang kinakain natin. Kaya't idalangin mo na bukas ay sana marami ang huli ko para naman masarap ulit ang kakainin natin. Oo naman. Ipagdadasal ko talaga yun. Tugon nito sa kanyang pakiusap. Pagkatapos makapagluto ng kanyang asawa, nagsalo-salo silang mag-anak. Natutuwa namang sinaway ni David si Catherine na magdahan-dahan sa pagkain sapagkat baka mabulunan. Napakasarap po kasi magluto ni mama pa eh. Gumumayang saad nito. Kaya't napangiti si Amelia at ganoon rin si David. Hayaan mo anak, kapag nakarami ulit ng huli si Papa, masarap ulit ang pagkain natin. Sambit niya habang hinahagod-hagod ang buhok nito. At kalaunan ay nagpatuloy na siya sa pagkain. Sa sumunod na araw, nakarami ulit ng huli si David. Ngunit konti ito kumpara kahapon, kaya't pangkaraniwang ulam lamang ang kanyang binili. Alam niya naman kasing hindi mag-iinerte ang asawa, lalo't ang gusto lamang nito ay ang matinutinong pagkain. At sa pagsapit ng hapon, hindi niya inaasahan na bibisita ang mga magulang ni Amelia sa kanila. Dumating ang mga ito na sakay ang kotse. Nagtataka nga siya kung bakit sumadya ang mga ito sa kauna-unahang pagkakataon. At first time ring makita ang kanilang mga anak. At maayos naman nilang pinatuloy ang dalawa. Ano ba naman itong bahay niyo, Amelia? Napakaliit at parang kulungan ng baboy. Mabuti't hindi nagkakasakit ang mga apo ko sa ganitong klaseng tirahan. Pintas ni Mang Adolfo nang makapasok na ang mga ito. Nagkatinginan naman ang mag-asawa. Matabang pa rin pala ang pakikitungo nito sa kanila. Subalit sa kabila nito, inutusan ni Amelia si Catherine na magmano sa lolo't lola, bagay na ginawa naman ng bata. Kaya naman natuwa ang dalawang mag-asawang matanda. Siya nga pala, Amelia. Nasaan yung isa pa naming apo? Hindi ba't sabi mo noon dalawa sila? Tanong ni Aling Imelda. Opo, nasa kwarto po ma. Nakahiga sa crib. Sandali lang po at kukunin ko siya. Tugon ni Amelia sabay pasok sa kanilang kwarto. Huwag mo nang sabihin kwarto yan. Isang napakaliit na espasyo lang yan at rabingan nyo ng kortina. Biglang sambit ng matandang babae. Saglit lang na naging masungit ito dahil nang makita na nito ang baby, napangiti ito habang nagsasabi, OMG, napaka-cute naman ang apo kong yan. Mabuti na lang at hindi nagmana sa ama kundi sa ina lang. Na-cute! Oo nga eh, halatang artistahin no?
Mistisang mistisa. Mabuti na lang talaga kahit pangit at mahirap ang ama, nananalaytay pa rin sa dugo ng mga anak ni Amelia ang pagiging maganda. Sambit naman ni Mang Adolfo. Kaya naman para hindi tuluyang mapikon at masagot ng wala sa oras ang mga ito, nag-walkout na lamang si David. Subalit hindi siya nagpakalayo-layo. Nasa labas lang siya ng kubo at palihim na pinakikinggan ang pinag-uusapan nila. Mabuti na lang ay binayaan siya na magkaroon ng malakas na pandinig at kahit malayo ay naririnig niya ang pinag-uusapan. Ayon sa ama ni Amelia, meron itong inirereto sa anak na isang binata at mayamang artista. Ipinakita raw ng dalawang matanda ang kanyang larawan. Alam rin ng artista na may mga anak siya. Pero ang di lang alam nito na may asawa pala itong pinakikisamahan. Kaya't ang payo pa at paghihikayat ng matandang lalaki kay Amelia ay hiwalayan na raw si David. At doon raw sa lalaking iyon ay mabubuhay raw sila ng maganda. At higit sa lahat, maaambulan pa raw ang dalawang matanda ng grasya at nang sa ganon ay mas lumaki pa ang pinapatakbo nilang negosyo. Nalaki naman ang mga mata ni David sa narinig, sapagkat yung nireto ng dalawang ito ay idol ng kanyang asawa. Madalas itong napapanood ni Amelia noong meron pa silang television. Kaya't dama niya sa boses ng misis ang pagkamangha nang malaman nito na nakikilala pala ng mga magulang ang sikat na artistang iyon. At upang maniwala si Amelia, narinig ni David sa ina nito na magpapakita raw ito ng ilang letrato ng nabanggit na artista na kung saan ay katabi nila ito. Kahit hindi nakikita ang asawa, alam niyang nanlaki ang mga mata nito. Lalo pa siyang nasakta nang marinig sa asawa na napakagwapo raw talaga nito. At sa 2 taon niya raw na hindi ito napapanood, mas gumagandang lalaki raw ito habang nadadagdagan ng edad. Kaya't muling nagsalita si Mang Adolfo na dapat raw ay mag-isip-isip na si Amelia. Kalahating oras lang yata na bumisita ang dalawang matanda at pagkatapos ay umalis na rin ang mga ito. Noong umalis na ang sasakyan, saka na lamang pumasok si David. At nang tanungin siya ng asawa kung saan siya nanggaling, nagsinungaling siya at sinabi niyang nakipag-usap muna siya sa mga kapitbahay. Dagdag pa niya, upang makaiwas na rin kanina na sagutin ng mga magulang nito dahil napipikon na rin siya. Kaya naman nilambing siya ng misis sa pamamagitan ng paghimas sa kanyang pisngi. Hayaan mo na sina mama at papa. Mabigat lang talaga ang loob nila sa'yo. At kahit nga sa akin eh. Kaya nila yung nasabi. Huwag mo nang dibdibin yun pa. Dahil ang totoo, para sa akin, mas gwapo ka sa lahat. Siya nga pala, natutuwa ako dahil hindi nila dinamay ang galit nila sa mga anak natin. Tuwang-tuwa sila nang makita ang mga to. Sa halip na sagutin ito ni David, napatitig na lamang siya sa asawa at mabilis na tumalikod. Nang tanongin nito kung anong problema niya, ang kanyang naging tugon ay masakit ang ulo at gusto niya na munang humahiga. Subalit ang totoo nito ay masama ang loob niya. Bukod kasi sa nilait ng asyo ng dalawang matanda, pinuri pa ni Amelia na gwapo ang artistang yun. Na-insecure siya ng sandaling iyon. Napakasakit sa kanya dahil pangit nga siya at aminado siya roon. Nangangamba siya na kung papaano ay tuluyan ngang masilaw sa karangyaan at kagwapuhan ng kanyang asawa. Tiyak na may iiwan siyang mag-isa at malungkot dahil siguradong isasama ni Amelia ang kanilang mga anak. Bigla na lamang tumulo ang luha sa kanyang mga mata at pinestyon ng sarili na kung bakit ipinanganak na nga siyang mahirap ay isinilang pangpangit ang pagmumukha. Doble tuloy ang kamalasan ng buhay niya dahil sa kawalan ng maipagmamalaki sa mga tao. Pero agad siyang napapunas ng luha nang maramdaman niyang may umakap sa kanya. Nakatagilid siya ng higa kaya't humarap siya at nasilayang si Amelia pala ito. Oh, bakit ka umiiyak pa? Dahil ba yun sa sinabi nila mama? Tanong pa nito habang pinupunasan ng maigi ang kanyang luha. Gusto man niyang sabihin na hindi iyon ang pinakadahilan sapagkat ang totoo'y tungkol ito sa narinig niya na pagpuri ng asawa sa artista. Ngunit hindi niya na ito binanggit. Hindi ma, natuwing lang ang mga mata ko dahil sa alikabok. Pagsisinungaling niya rito, kaya't natawa na lamang ang asawa. Napabuntong hininga naman siya dahil hindi niya nagustuhan ang pagtawa nito. Palibhasa hindi nito alam ang tunay na dahilan ng kanyang pagluha. At sa halip na magmukmok, nagpaalam na lamang siya na siya na lamang ang magluluto ng kanilang hapunan. Kaya naman napatango na lang ang babae. Siya nga pala ma, napalitan mo na ba ng lampin si baby? Tanong pa niya rito bago magtungo sa lutuan. Ano pa ba? Siyempre oo, dahil kung hindi, may reklamo sana akong narinig kinila mama at papa nung kargahin nila kanina. Alam mo naman mga yun, likas ng maarte. Tugon nito sa kanya. Kaya naman nagtungo na si David sa kusina para magluto ng ulam. Kinabukasan, pagka-uwi niya galing sa pangingisda, nahuli niya ang misis niya na may tinititigan sa nakadevelop na litrato at nasilayan niyang nakangiti ito. Ngunit nang maramdaman marahil nito na naroroon siya,
Agad nitong itinago sa bulsa ang hawak na picture. Nagkunwari na lamang siya na hindi niya iyon nakita. Kanina ka pa nandyan? Seryosong tanong nito sa kanya. Ngunit umiling siya habang nagsasabing, Hindi. Kararating ko lang ngayon. Marami-rami akong nahuli kaya masarap ulit ang ulam natin. Ito yung buto-buto ng baka at yung mga timplahe sa kabigas. Magluto ka na para sa tanghalian natin. Kaya naman tahimik na kinuha na lamang ito ng babae. Para bang naramdaman nito na malamig ang pakikitungo niya. Hindi naman kasi tanga si David dahil yung nakita niyang picture kanina na tinititigan ng asawa ay litrato ito ng artista na nirereto ng mga magulang nito. Hindi niya akalain na ibinigay pala iyon ng matandang babae sa kanya. Masakit ito para sa kanya dahil nakikita na ng kanyang misis araw-araw ang artista sa pamamagitan ng larawang ito. Gusto pa niyang magwala sa galit at sabihin dito na nakita niya yon, ngunit mas pinili niyang itikom na lamang ang bibig. Nagtungo na lang siya sa higaan para mahiga. Katabi niya si Catherine na naglalaro ng manika. Anak, gusto mo bang mawalay kay Papa at sumama na lang sa lolo at lola mo? At gusto mo rin bang magkahiwalay kami ng mama mo? Po, syempre hindi po, Papa. Love ko po kayo eh. Kaya ayoko pong mawala sa inyo dahil kayo ang the best dad ko. Tugon nito sa kanya. Kaya naman nangilid ang luha sa mga mata ni David dahil naantig ang damdamin niya. Sa murang edad ng bata ay napapahalagaan siya nito bilang ama kahit na wala siyang kakayanan na pag-aralin nito. Pasensya na anak ha, dahil mahirap lang ang papa mo. Hayaan mo anak, kapag nakaluwag-luwag na si Papa, pag-aaralin na kita. Mabuti nga anak marunong ka nang mag-English dahil natuturuan kita sa konting nalalaman ko. Palagi mo lang tatandaan anak ha, na mahal ka ni Papa. Seryosong sambit ni David. Nahinto sa paglalaro ng manika ang bata at tinitigan lang siya nito. Naramdaman marahil nito ang sinseridad ng kanyang mga sinabi. At di nagtagal, binitawan muna nito ang hawak na manika at masuyo siya nitong niyakap. Kaya kahit papaano, nawala ang hinanakit niya sa kanyang asawa. At kahit hindi sabihin ng kanyang anak na mahal siya nito, nararamdaman niya naman iyon sa yakap nito. Subalit gayon pa man, hindi pa rin nawawala ang pangamba sa dibdib niya na kung paano ay bigla na lamang siyang iwanan ng kanyang asawa at tanggalin ng mga anak sa paglisan nito. Nararamdaman niya kasi nahangad nito ang karangyaan at isa pa ay matagal na itong humahanga sa artista ngayon. Kahit noong mga panahong napapanood pa lang nito ang artista sa telebisyon. Ngunit walang karapatan na pigilan ni David ang asawa kung magkakagusto man ito sa iba. Dahil bukod sa hindi niya hawak ang puso nito, kahit kasal sila ay ayaw niya itong ipaglaban. Ito ay dahil sa sariling pananaw niya na ang pag-ibig ay hindi pinipilit. At bagkus ay kusa itong ibinibigay. Kumbaga, huwag nang ipilit ang sarili kung may nagugustuhan ng iba ang minamahal. Ito kasi ang paniniwala ni David ukol sa usaping pag-ibig. Makalipas ang ilang mga araw, nauhuli lagi niya na tinititigan talaga ng asawa ang larawan ng artista. At ang masaklap pa ay hinalikan pa ito. Kaya naman patago na lamang siyang umiiyak sa tuwing nasasaksihan ng tagpong yun. Nadudurog ang kanyang puso sa tuwing inaalala ang mga pangako nito sa kanya na tanging siya lamang iniibig at wala ng iba. At akala niya tanggap nito ang kanyang pagiging mahirap. Kaya siya nito pinakasalan at pinakasamahan. Subalit dadaan lang pala ang ilang taon ay agad na itong magbabago. Hahanap-hanapin din pala nito ang nakagisnang karangyaan. Magmula ng araw na yun ay hindi na nag-usap pa ang mag-asawa. Parang alam na nila sa isa't isa na nagkakamalabuan na sila. Ang binabantay-bantayan na lang ni David ay ang pag-alis ng asawa sapagkat baka dalhin ito ni Amelia. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yun, kung saan ay tatangiin ng kanyang mga anak sa paglisan nito. Sinamantala nito ang pangingisda niya, kaya't nadala nito ang dalawang anghel ng buhay niya. Napakasakit nito para sa kanya. Magmula nun, wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak, magpakalasing at magmukmok sa isang tabi. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang mga anak, subalit hindi niya matagpuan. Pati ang mga magulang ni Amelia ay pinuntahan niya rin, ngunit wala na ang mga ito sa bahay. At sa halip ay iba na ang mga nakatira. Sa loob-loob tuloy niya ay baka lumipat na, at kung saan man naroroon ang mga ito, ay batid nila kung nasaan ang kanyang mga anak. Kahit napakahirap para sa kanya na mawalay sa kanya, ang mga anak at pati na rin si Amelia, pilit niyang nilabanan ang depresyong bumabalot sa kanyang pagkatao. At sa halip ay nagpakalunod na lamang siya sa trabaho. At gamit ang mga naipon niya sa pangingisda, lumuwas siya ng bayan para doon makipagsapalaran. Hanggang sa lumipas ang mahabang panahon
at nagbunga nga ang kanyang pagsusumikap. Isang araw, habang inuutusan ni David ang kanyang mga tauhan na pakainin ng mga isda sa palaisdaan niya, may nakita siyang dalawang marungis na babae na naglalakad sa daan. At nag-aalala siya ng mahimatayang isa roon. Kaya naman kahit na hindi niya ito mga kakilala, kinarga niya ang dalaga at isinakay sa kotse para isugod ito sa ospital. Isinama niya rin yung isa pang babae na sa tingin niya ay nakakatandang kapatid ng dalagang nawala ng ulirat. Habang tinititigan niya nga ito, hindi niya maiwasang maalala ang isang taong napakalapit sa kanyang puso. Para bang may nararamdaman siyang lokso ng dugo dito. Agad namang nadala sa pagamutan yung nahimatay. At ayon sa doktor, sanhi lamang raw iyon ng labis na pagkagutom. Kaya agad nang nakalabas sa ospital at pinakain niya ang dalawa sa napakalaki niyang bahay. Pinagsilbihan rin ng mga kasambahay niya ang dalawang dalaga na animoy mga anak ito ni David. Inutusan pa nga niya ang isang katulong na bumili ng damit sa mall para makapagbihis na ang mga ito. At nang makapaligo na yung dalawa at nakabihis na ng magandang mga damit, dito na nagkaroon ng oras si David na tanungin ng dalawang dalaga kung anong pangalan ng mga ito at kung sino-sino ang mga magulang nito. Hanggang sa nawindang siya sa natuklasan sa nakakatandang kapatid. Ang pangalan pala nito ay Catherine Peñaflor at yung bunso naman ay si Mika Peñaflor. Dagdag pa nito, ang kanilang magulang ay sina David at Amelia. Ngunit nagkahiwalay ang mga ito dahil nagtaksilang kanilang ina at sumama sa isang sikat na artista. Ngunit sa bandang huli ay hindi naging maganda ang kapalaran nilang mag-ina sa lalaking iyon, sapagkat adik pala ito at naimpluwensyahan pa si Amelia. Nalaos na ang artistang ito, at dahil sa paggamit nito ng ilegal na gamot ay nagkasakit ito ng malubha at nasa pangangalaga na ito ng pamilya nito. Nakaumatos na kasi ito at tanging makina na lamang ang bumubuhay. Samantalang ang kanilang ina naman ay pumanaw na dahil na-overdose ito sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At ang kanilang lolo at lola ay namatay na rin dahil sa matinding sakit noong naghirap ang mga ito. Simula kasi nang wala ng suportang na ibibigay ang artista ay bumagsak ang negosyo ng dalawang matanda. Sina Mika at Catherine naman ay nahinto sa pag-aaral at dahil sa kawalan ng matutuluyan, naging palaboy-laboy na lamang sila sa lansangan at mga pagkain na lamang sa basurahan ng kanilang kinakain. Dahil sa natuklasan ni David sa panganay niyang anak, niyakap niya ang dalawang dalaga at dito niya ipinagtapat na siya si David Peñaflor, ang kanilang ama. Napaiyak naman ang magkapatid, lalo na si Catherine. Ang sabi pa nito, kaya pala kamukha niya ang kanyang ama. Iyon pala ay siya nga iyon, at nagkaedad lamang ng konti. At sa mga sandaling iyon, ikunento naman niya sa kanyang mga anak kung paano siya umunlad sa buhay. Dahil noong nawalay raw silang tatlo sa kanyang buhay, nag-ipon siya ng pera sa pamamagitan ng pangingisda niya. Hanggang sa nakaluwas nga siya sa bayan. Nagtrabaho siya bilang waiter sa sikat na restaurant. At dahil sa kanyang kasipagan, ay napapansin siya ng kanyang manager at palaging pinupuri. Hanggang sa nakarating ang kasipagan niya sa mismong CEO. At dahil sa labis na tuwa ng may-ari, pinag-aral siya nito ng 4 na taon sa kolehiyo. Hanggang sa nakapagtapos siya ng kursong Business Administration. At dahil natuwa muli ang amo sa kanya sapagkat minarating ang pagpapaaral nito sa kanya, pinahawakan siya nito ng isa sa mga negosyo nito na restaurant. At kahit wala pa siyang karanasan sa entrepreneurship, napatakbo niya naman ito ng mabuti. Noong pagsapit ng kanyang kaarawan, tuluyan nang iniregalo sa kanya ang negosyong hinahawakan niya. Inilipat na sa kanya ang pangalan ng titulo at ang negosyo niyang ito ay walang iba kundi ang ekta-ektaryang palaisdaan na napalawig niya rin sa paglipas ng ilang taon. Kaya't ang dating mangingisda nakakapiranggot lamang ang kinikita noon. Ngayon ay may sarili ng palaisdaan na milyon-milyon ang kinikita kada harvest ng mga isda. Sa kabila ng tagumpay, mas pinili na lamang ni David na maging mag-isa sa buhay dahil umaasa siya na muli niyang makikita ang mga anak at ito na nga ang araw na yun. Yakap-yakap niya ang dalawa habang nagsisiiyakan sila sa tuwa. Magmula nang muling magtagpo ang mag-aama sa malaking bahay na nakatira sina Catherine at Mika. Pinag-aral na rin ni David ang dalawa niyang mga anak at sa bandang huli nakapagtapos rin ang mga ito at nagkaroon ng magandang trabaho. Linggo-linggo naman nila binibisita ang puntod ni Amelia. Labis na nalulungkot si David dahil sa maagang pagpanaw ng dating asawa. Nanghihinayang siya dahil kung hindi lang ito nagpasilaw sa kinang ng pera mula sa ibang tao, makakasama pa sana nila ito sa kanilang tagumpay at hindi sana ito may impluwensyahan ng masamang gawain.